na-realize ko lang, no? Kasi ang Senado, di ba, yung gulo dyan, parang hindi mo alam kung ano nang mangyayari, saan hahantong, di ba? Doon din papasok na yung presidente pa rin at the end of the day magre-resolve sa problema ng bansa. Di ba? Kasi siya yung nag-anunsyo ng siya yung nagpatawag ng special session. Kung wala yung special session, ulit-ulit lang, batuhan lang kaliwat kanan yung Senado, di ba? So malaking factor pa rin yung ginawa ng presidente dyan. Kaya natanggal si Chis Escudero, hindi umubra. Kaya bagamat supposedly independent ang legislative sa executive, at the end of the day, ang head of the family pa rin, head of the country, ang presidente pa rin, gagawa ng Tatay gagawa pa rin, paraan. tatay. Para maayos, ma-resolve yung mga problema na Kumbaga yan. itong mga senador, mga anak na to eh. Kumbaga na nag-away-away na, ano ba, hindi ba kayo titigil dyan? Wala na Presidente, kayo nagagawa. tatay. Mga senador, anak. Si Vice Alan. President, nanay eh. Hiwalay ka agad. Hiwalay ka agad. Kasi waldas. Ha? Binaldas kasi yung Hindi, wala kwenta ng asawa raw. Doon mo lang makikita no, kung gaano man ka gulo, gaano man ka nadiskaril ang direksyon ng ating Senado, ng ating bayan, no? Ang Pangulo pa rin ang magre-resolba para Sa mga maging problema. maayos, para maging matuwid ang ating direksyon. Nakikita niya kasi, wala nang pinatutunguhan yung bangayan ng bangayan doon. Ang dami ng mga nakakalimutang mga trabaho. O kaya ang sabi niya, magtrabaho naman kayo. Diba? Walang pinagkaiba yun sa mahiya naman kayo. O kaya ano nangyari? Kinabukasan, nagkaroon ka agad ng development. May tumalon ka agad. Diba? Ay, in fairness ha, tayo nauuna palagi sa mga pag... di ba, mga fearless forecast natin na tumatama ha. Yung iba hindi naniniwala eh. Ibig sabihin, bubuit natin. Meron kasi kaming puting kuhol. Kalat-kalat. Yun ang nagbibigay sa amin. Ako, nagbibigay sa akin veteranong Maya. Yung veteranong Maya ko, laging tama. Bihira magkamali. Wala pa ata akong naalala nagkamali. Kaya yung nangyari sa Senado natin ngayon, walang ibang panalo dyan kung hindi ang taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Correct. Kasi syempre, nagawa na yung mga dapat nilang gawin, napasa na yung mga dapat ipasa, nabalangkas na yung mga dapat balangkasin. At ang pinakamahalaga dyan, focus na sa goal, sa impeachment. At saka yung pala, palirista, dapat natin mabanggit na isa sa mga importanteng ginawa kanina ay yung pagpasa ng resolusyon ni Man of the Hour, Joel Villanueva, tungkol sa sa pondo para tulungan ng mga nasalanta ng Lindol. Dapat. na Lindol, Oo, no? dapat. Approve na. At bidang-bida ka doon, si Senator Joel Villanueva, dahil siya ang binigyan ng pagkakataon na I-presenta yung kanyang resolution na yun. May mga senador na medyo malungkot, di ba? Halimbawa, si Pia Cayetano, makikita mo sa mukha ni Pia Cayetano, nung in-interview siya ng media, medyo emotional ito eh. No? Malungkot pa rin? O kasi common sense daw. Nakabuto ng 13 na. Ito pati yung interpellation niya sa batas sa bill ni Senator Risa Ontiveros medyo masyado siyang combative eh. Meron pa rin bordering on pambabastos na yung kanyang mga interpellations eh. Hindi pa rin matanggap eh. No? Si Marcoleta. In fairness, talaga meron mga bitter talaga. Si Marcoleta ganun din, nagtatampo, naglalabas naman siya ng hinanayin niya sa media. Na sa dami niya raw responses, hindi raw siya na-feature sa balita. Hindi daw na-publish. Na-feature naman na. Malapit na kayo warrant of arrest niya eh. Ayun. Yun na lang yung drama-drama niya. Pero sa kanya, kung tatanggalin ko. Yung wig dyan, sigurado featured headline yun. Pero napansin din natin, medyo may mga senador din kahit papaano medyo positive yung energy. Halimbawa si Loren Legarda, medyo positive yung energy niya. Si Manang Ivy kanina, pero kasi ngiti na lang eh. Okay na lang si Manang Ivy kanina eh. And nakita rin natin na nag-uusap-usap yung majority senators sa minority senators. Actually, nag-reach out din yung grupo nila Win Gatchalian eh. Si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo, for instance, nag-reach out siya, kinausap niya si Ivy Marcos. So, pinag-usapan yung colorful yung damit. Yung mga ganong nakita ko kanina si Senator Marcoleta yumakap kay Tito Sen. Yung mga ganong Ganun lang naman yan. Kasi syempre, sila pa rin dyan eh. Kumbaga, pamilya sila dyan. Anak nga sila eh. Anak sila ni BBM eh. Yun yung kinikwento ni BBM dati, di ba? Pagdating sa interpellation, sa plenary, talagang matinding balitaktakan, matinding interpellation. Pero kape-kape pa rin. Pero pagtapos ng trabaho nila sa plenary, magkakasabay sila nagkakape, magkakasabay sila kumakain. Tawanan, no? So kung yung professionalism, yung trabaho, yun lang ang nagdadala sa kanila para magtalo. Pero hindi nawawala yung pagiging civil nila sa isa't isa, yung pagiging professional nila sa isa't isa. Ano din nakinig din sila sa panawagan ng presidente na magtrabaho. Bagamat sa voting ng Senate President, wala itong mga DDS senators. Doon naman sa hearing, di ba, sa plenary session,
nagsipunta naman, may mga Mm. pumunta naman. Pero si Alan Cayetano parang hindi ko nakita. Hindi siya Wala, nagpakita parang doon, no? Hindi pa yata tanggap eh. Hindi kasi, Pero ano kasi diyan ka-copy palerista, talagang ang tinatanggap nilang bashing kasi sa publiko at sobrang matindi. Eh, ganun lang Yung mga- talaga yun. Kaya wala silang choice kundi sumunod sa Pangulo. Dahil Correct. talagang bad optics sa kanilang mga Oo. ginagawa. Eh, No? yung mga nagbabash lang naman dyan, doon lang naman sa mga page ng mga DDS eh. Pansinin mo sa ABS-CBN, mas marami yung natutuwa. Correct, Mas correct, marami correct. yung mga naka-heart, naka-like. Kaya nga, kumbaga, ang sinasabi ko, nananaig talaga yung tamang direksyon na gusto ng taong bayan. Oo. Hindi nasusunod yung mga iilan dyan, like mga DDS na sinasabi mo, na sila ang masunod sa gusto nilang mangyari. Ah. Katulad kahapon, nagkaroon ng Blue Ribbon bogus hearing, di ba? Kung ano naman na ang binanggit, no? Oo. Abay, Mga pag-usapan natin bagong mamaya yan. aligasyon na wala kang kwenta-kwenta, di ba? Hinihintay ko pagkitit pangalan nating tatlo eh. oh, na may baleta. Ako gusto ko yun. Parang, Bigyan ng baleta. parang nag-aalangan pa eh. Parang Wala pa. nade-verify pa eh. Wala. Oo. Pero iyan ko lang, i-shoutout ko lang si Ma'am Adele Fajardo kasi tinawagan niya ako. Ang sabi niya, masaya siya kasi parang nagkaroon ng divine intervention na nangyayari sa Senado kasi wala na talaga eh. Kumbaga wala, lubog na lubog na ang Senado eh. Nagkaroon ng divine intervention kasi tinan mo si Alan Cayetano, nagpipreach na siya doon, gumagamit siya ng mga Bible verses pero wala nangyayari sa Pilipinas, di ba? Correct. Baka yung nangyari kahapon, yun yung totoong divine intervention. Ayun At talaga yun. ginaid pa rin yung ating Oh. presidente, yung Oh, Pilipinas. so ito Yung bansa. trivia lang ha. Sa mga naging Senate President dito sa panunungkulan ni PBBM ha. Pinakamahaba pala si Francis Escudero. Meron 476 days na naging Senate President. That's more than a year. Oh, Mm. tapos si Tito Soto 245 days. Almost a year. Almost Oh. a year. 2/3. Oh, si Alan Cayetano Ilan? 23 days. Oh, wala wala natanggap na major Oh. bonus yun. Baka lang ha, kasi itong si Sherwin Gatchalian, hindi pa natin alam, di ba? Anong titulo niya? Ako na magsasabi. Ano? The shortest And the worst. term and the worst Senate President. Sabihin mo nga yan, pre. Hindi, Ayaw sabihin. hindi, wag Mga tagig. Taga-tagig. hindi, wag yun. So yun, mga ka-BBM pinakita lang natin dito sa unang topic natin na to ngayon, yung nangyari sa Senado natin na panalo ang taong bayan. dyan. Correct. At hindi lang yan. Kung merong panalo sa sa Senado, meron din panalo sa Kongreso. Sino? Dahil Sino? itong si Sandro Marcos parang Ah. meron muntik batukan. Buti nakapag-ibig pa. Kulang na lang batukan. Oh, Ah, di ba dapat sabi yun? Kasi yung the way na panadalita niya parang naaasar na eh. Di ba? Ito, Para panoorin nyo to para mas maintindihan ninyo, panoorin nyo itong video. Panoorin nyo to. Yung budget ng para sa MOE, yung Gensan. Ma'am, parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala rin kung AX or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ito ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Ito ang sabi ni Congress. Hindi, sabi-sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Binerify mo ba? Yun po ang... No. Answer my question. Binerify mo ba? Binerify mo ba? District Representative. Verify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Siya po ang Okay? nag-verify. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes. kaya Okay, nga po so next time, nagtatanong sa'yo, yes pero po wala ma'am. So man. next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, Kwento lang yun. wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really. Thank you. Ayan. Alam nyo, madalas, Answer for President. alam nyo, madalas namin Kaya kasama yan. abot mo natin kay Eden, Pambanlaw. Kasi Eden Contreras ba yun? Net 25. Net 25. Net 25. Oo. DDS Senator. DDS. DDS, ano yun? Alliance Oh, yan, ha? Reporter. So yan alam nyo, madalas namin kabanding yan si Sandro eh. Ngayon lang namin nakitang ganyan yan. Di ba? Yung gawin ng pananalita niya, parang naasar din, di ba? Pero social pa rin magalit eh. Social. Professional pa rin. Halatang eh. may breeding. May breeding Hindi pa rin eh. gaya nung kabila, chicken breeding. Kundi, minura mo rin. Chicken breading.
di puta ka. Kung sa kabila yun, di puta ka. Oo. Saan mo nakuha yung datos na yan? Hindi, tama naman kasi si Sandro. Bravo diba? si Sandro. Bago ka sana yung mga reporter magtanong, gaya natin, bago tayo mag-podcast dito, inaaral muna natin. Basic yun eh. Basic Oo, yun eh. Basic yun. Sa journalist. Ikaw, di ba, nasa PTV4 ka dati? O ano bang ano dyan? Kung nasa Anong media ka, yung SOP dyan? basic, ano ba, may nagpatanong sa'yo, i-check mo muna yung, Oh. yung ano ba, may sense, kumbaga may chance ba na totoo itong issue na to, or sa sarili mo pa lang, may filter ka na, itatanong mo yan. Kasi kung itatanong mo, tapos walang sense, magmumukha ka rin tanga. Wag Kaya bara-bara. nangyari kay, kay Eden Contreras. So, wag bara-bara, i-filter mo, i-verify mo muna. Kung obvious naman saka nakakita na walang budget yung isang LGU. MOE pa yung sinasabi niya. Diba, common sense yun eh. Hindi, para marami nga nagsabi sa comment section nung video na yun, na para kasi yung tanong ni nung reporter parang leaning dun sa parang pinapalabas niya na talaga walang budget. Oo. Diba? Kaya, Hindi, intriga kasi. Oo. Parang kontrobersiya. parang lang intriga nga. Na ang gobyerno hindi binibigyan ng budget yung probinsya na undergo lang sa lindol. Oo. 7.8 na lindol. So, kumbaga, pinapasama ang imahe ng gobyerno at the expense of katulad ni Sandro Marcos na sasagot doon sa tanong. Tama naman. Bago ka bilang journalist, bago ka magbitaw ng tanong, so dapat make sure na appropriate yung tanong at back up by kahit Facts. paano facts or verified information. No? Kung hindi ka sigurado sa itatanong mo, at least very relevant at fair yung pagtatanong. Hindi yung ipuput mo somebody on the spot, no? Na ang intention mo is mapahiya. Diba? Sino napahiya tuloy ngayon? Grabe, nakakaawa. Ano tayo? Alam mo, nakakaawa rin siya sa comment section. Eh. Ano lang backgrounder lang, no? Yang si Eden Contreras, yan yung journalist na nagkaroon din ng complaints diyan sa Malacanang kasi parte yan ng Malacanang press corps eh. Nagko-cover yan sa presidente natin. Nireklamo din yan. In fact, sinulatan ng Net25 that time na pinapapalitan siya kasi may nababiolate siya ng mga rules. Kung di ako nagkakamali, yan po yung nasa probinsya si PBBM, violate yung protocol, umalis sa area ng mga media kung saan, Sumunod-sunod? saan doon lang sila at sinundan si President Ano yan, sir? Marcos at nagtanong ng mga question Actually, habang nandun tayo sa Yes. PDEA. Yung event sa PDEA, isang instance yun. Oo. Di ba may nahuli silang, nakumpiska sila ng mga At yung droga? isa ata doon sa kung di ko sa Nueva nagkakamali, Ecija ata. sa Fishport, sa Jensen din ata. Basta series of events yan na binabiolate nitong babae na ito. Ewan ko kung reporter ba talaga ito, no? Itong mga protocols ng Malacanang Press Corps. Hindi ko alam bakit nasa Congress na. Bakit tinanggal na nga sa Malacanang kaya nasa Congress? Kasi ang mga reporter kanya-kanyang beat yan eh. Siguro. So baka natanggal na. Copy explain natin. Di sabi Eden Santos daw. Eden Santos pala, not Contreras. Sorry, Eden Santos. Hindi ko sorry. tres. Salamat kay Arnel Gabriel Maria. Salamat sa pag-correct mo. Salamat. Hindi, explain ko lang sa ating mga viewers, no? Kapag nagko-cover po kasi ng presidente or kahit sinong mataas na politician, meron po talagang protocol na sinusunod. Oo. Kapag sinabi po nung protocol officer nung Pangulo, for instance, o ng Malacanang, na ang media ay andito lang Nandito dapat, no? Hindi po dapat bina-violate yun. Meron po doon unwritten rule or na wag Usual practice, no? Oo, Lalo na pag nandiyan si BBBM. Huwag kang susunod doon. Kasi Oo. ang mas importante po kasi doon, yung security ng Pangulo, yung Oo. protection ng Pangulo. Mamaya bigla na lang meron kung sino-sino nang lumapit sa Pangulo tapos meron palang hindi magandang balak. No? Kaya iniiwasan po yung ganon. Kaya dapat yung mga media, no, alam nilang sumunod sa protocol. Hindi como media siya, no, meron na siyang right na mag-violate ng mga protocol. Kami na nga lang PBBM vlogger na ha. Pasalamat PBBM. Pag kami nagko-cover kay PBBM, sumusunod kami sa Kung protocol. ano yung utos, doon Kung tayo. ano yung sinabi, dito lang kayo ha. Doon lang talaga kami, hindi ka pwedeng palakad-lakad. At napapagalitan talaga tayo kapag nag-violate tayo. Lalo na pag nandiyan si President, hindi ka pwede pala, baka matadyakan ka pa ng PSG. May iba kasi reporter na gusto nila kumuha ng scoop to the point na hindi na nagiging responsible, no? Basta dyan yung Eden Santos na yung Net25 na palyado. Napahiya din siya. Anong mukhang iharap niya? Sa lahat ng media na nagko-cover sa Congress, pahiyang-pahiya siya. Sabon na sabon siya. Kailangan siyang... At paulit-ulit na. Paulit-ulit na. Alam mo, magaling si Sandro sa bagot do. Yung the way na pananalita niya, halata mong naiinis na pero ano pa rin magalang, gwapo pa rin no? Pag sa'yo pre, baka nabatukan mo na yun. Baka kinutusan ko na yun. Hindi, nagkataong babae lang yun. Pero talagang kung ako man kay Sandro Marcos, talagang makakatikim talaga ng maanghang na salita. At least bagong rebound. Laging bagong rebound. Ayun? Baka may malita rin.